Ayan. So, magandang araw mga kababayan. This is Divine PH. And ngayong araw mga kababayan, gusto kong pag-uusapan kasi may mga ilang kritiko, detractors, si President Bongbong Marcos ang nagtatanong, nasan daw yung 5,500 flood control project? Ayan, makikita nyo sa mga live stream noong kasagsagan ng Bagyong Karina, hinahanap po nila kung saan napunta yung pinagmamayabang nga daw ni President Bongbong Marcos nung SONA, saan daw napunta yung budget ng flood control. Mga kababayan ito pong flood control is buong Pilipinas po yan. Hindi lang yan doon sa mga nabahang lugar. Iba't ibang probinsya po yan, may specific na province. Hindi naman pag sinabing flood control, dapat yung mga apektado noong Bagyong Karina, lahat yun okay na. Hindi po, yung count na 5,500, sa buong Pilipinas na po yan. At iisa-isahin ko po yan, habang tinatalakay natin kung nasaan nga po napunta itong flood control. Tapos, meron pa silang sinasabi na bakit ngayon lamang nag-inspection kung kailan tapos na yung bagyo. Mga kababayan, ikaw ba pupunta ka dun sa mga nabahang lugar na hindi madadaanan yung... Kasi may mga madadaanan ka dun na baha Madadaanan mo ba yun pag nag-inspection ka? Kung yung mga sasakyan nga, yung may bus pa nga na na stranded dun na malapit nang mapunta sa bubong yung tubig, tingin nyo ba makakapag-inspection dun nang ganon grabe kalakas yung ulan tapos baha? 'Di ba? Ngayon po yung perfect time. Kaya ayan, makikita nyo ngayong araw si President Bongbong Marcos ay nag-inspection po dito sa mga dito po sa mga lugar kung saan lubhang napinsala or nagbaha dahil po dito sa Bagyong Karina. So yun nga sabi ko kanina, iisa-isahin ko po kung saan yung mga areas na pinaglaanan nitong flood control. Kasi nga, ang narrative po nitong mga kritiko ni President Bongbong Marcos, hinahanap nila saan napunta yung ipinagmamayabang noong 5,500 na flood control nung SONA. So, ito isa-isahin natin mga kababayan para at least maliwanagan itong mga masyadong matatalino nating kritiko o yung mga kritiko ni PBBM nakala mo napakagaling, no? So, ayan. Ang 5,500 flood control projects po ay bahagi ng isang nationwide initiative. Ibig sabihin, katulad ng sinabi ko kanina, hindi lang dito sa NCR, hindi lang dito sa may norte ang flood control na kumbaga proyekto. Hindi po, buong Pilipinas po itong 5,500 na yan. Ayan. At hindi lahat ay nasa mga lugar na apektado ng Typhoon Karina. Ang mga proyektong ito ay saklaw ang iba't ibang rehiyon sa buong bansa. Natumutugon sa mga panganib ng pagbaha sa iba't ibang lokalidad, isa itong komprehensibong pamamaraan upang mapabuti ang pamamahala ng baha sa buong Pilipinas, hindi lamang sa isang particular na lugar. So kagaya nga po ng sinabi ko kanina, hindi lamang sa NCR yung flood control. Marami po, maraming kumbaga buong Pilipinas yung count na yan. At mga kababayan, hindi naman pag sinabing ito yung para sa flood control. Hindi naman ibig sabihin nun na isang ganun mo lang, okay na lahat. 'Di ba? Natapos na lahat, may mga ongoing pa po na proyekto para diyan sa flood control. So yan nga, iisa-isahin natin, no? Bali, ito yung total na breakdown mga kababayan completed projects po ng total of 5,521 flood control projects. Yung ongoing projects po ng flood control is 5,841 ongoing projects na included po dyan is yung river improvement, drainage, dredging, desilting, revetment projects. Yun po yung mga ongoing projects pa. Dito po sa may Cagayan de Oro River Flood Risk Management Project, na-complete po ito noong March 2024. Aims to protect 614 hectare area and 60,900 population yung total po.
Integrated Disaster Risk Reduction and Climate Change Adaptation Measures in Pampanga Bay Stage 1. Ayan. Bali, ito pong project na to, yung flood control project, completed in April 2024. Ito naman po ay para ma-reduce yung flood duration from 66 days to 17 days. Dito naman sa Metro Manila Flood Management Project Phase 1, itong proyekto na to ay para po ma-rehabilitate, ma-modernize, and increase output capacity ng mga pumping stations. Bali, sa ngayon po is 15 pumping station projects na po ang nakukumpleto, no? At may ongoing na 14 pumping station projects pa. Meron naman pong 5 projects na under contract preparation, and meron din 5 project na under procurement. So ito po, ongoing big ticket flood mitigation projects, Pasig Marikina River Channel Improvement Project. So yung phase 5, completion aimed for July 2024. At yung isa naman po, phase 6, target completion is on October 2028. So yun mga kababayan, itong pondo na binanggit po nung SONA, hindi po ito nakalaan lamang sa NCR or sa Norte or sabihin na natin, ano pa yung mga apektado. Hindi lamang po doon, Cavite, Bulacan, sa Metro Manila, hindi lamang po. Buong nationwide po ito mga kababayan, buong Pilipinas po itong numbers na tinutukoy ng SONA, no? So ituloy ko po. Bali, yung Cavite Industrial Area Flood Risk Management Project, ang target completion naman nito is 2028. Meron pa pong Integrated Flood Resilience and Adaptation Project Phase 1. Ito po para ma-develop ang flood protection infrastructures sa Abra River Basin, Ranao River Basin, Tagum Libuganon River Basin. At ang target completion po ng mga ito is 2029. So, bakit nga ba late na yung pag-inspection? Kumbaga, tapos na, nakadaan na po yung bagyo, nabaha na yung ating mga kababayan. Ngayon lang nag-inspection. Kagaya po na sinabi ko kanina, hindi ka naman makakapag-inspection while nagbabaha eh. Kasi nga, biruin mo yung mga sasakyan, yung mga vehicles nga, hindi makadaan kahit truck. Hindi na passable para sa kanila kasi sobrang taas na po ng level ng tubig dito sa mga affected areas. Mga kababayan, itong inspection na ginawa ni President Bongbong Marcos is mas magiging masusi po yung inspection nila dito nga sa mga lugar na grabe po yung baha, no? Tsaka mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, si PBBM hindi yan pupunta dun sa area na most affected or dun sa area na baha. Kasi once na pumunta yan, imbis na yung mga rescuer, yung mga respondent na may mga kailangang i-rescue, ma-rescue agad, iintindihin pa nila si PBBM. Siyempre, presidente yan, aasikasuhin pa. So, ngayong araw po talaga yung best time para maasikaso, para ma-inspeksyon yung mga lugar na nabaha nitong bagyong Karina. Pero marami tayong bagay na kailangan i-consider bago mag-inspeksyon. 'Di ba? Unang-una dyan yung kaligtasan. Sa panahon ng bagyo, mapanganib. Kita nyo naman po sa mga videos ng mga kababayan natin na nabaha talaga, mapanganib po, nasuungin yon. Napakadelikado, lalo na yung grabe yung ragasan ng tubig, di ba? Dalawa, pagkakaroon ng daanan, yung madadaanan kasi nga dahil sa bagyo, grabe yung baha. Wala na pong makadaan halos. Kahit mga sasakyan nga, malalaking sasakyan, hindi rin makadaan, di ba? So, paano makakapag-inspection kung walang madadaanan? Diba? Pangatlo po, mas masusuri nila maigi yung sitwasyon dun sa mga lugar na lumubog sa baha talaga, no? Mas mai-inspection nila, mas masusuri nila. Diba? Kung ano yung tamang aksyon na gagawin nila. At saka mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, hindi pwedeng manisi tayo. Or hindi pwedeng sisihin natin kung sinong Poncio Pilato pag may mga gantong kalamidad na nangyayari. Kasi yung mga ganyang kalamidad, hindi naman kontrolado ng tao yan.
Hindi yan kontrolado ng presidente, hindi yan kontrolado ng vice president. Kaya wag na tayong maghanap ng kung sino-sino. Alam nyo, nakakatuwa nga kasi may mga kababayan tayo, yung mga private sector, na tumutulong po sa gobyerno. Kahit na hindi na sila sabihan kusa na silang tumutulong sa ating mga kababayan. Nagre-rescue sila, katulad ng pinakita ko dun sa previous video ko. Nagre-rescue sila, tumutulong sila sa pag-rescue. Yung iba naman po namamahagi ng mga pagkain na own pa, galing po yun sa sariling bulsa nila. Hindi po yun sa kung kanino galing. 'Di ba? Ang sarap makita na yung mga kababayan natin nagtutulungan sa gantong kalamidad na nangyayari. Kasi wala naman tayong mapapala kung magsisisihan tayo, maghahanapan tayo. Wala tayo, ano ba, pag hinanap mo ba tong taong to, pag hinanap mo ba yung yung specific na taong to o yung mga politiko na to, may mangyayari ba? Wala naman eh. Wala namang magagawa yan sa bagyo eh. Hindi naman nila mapipigil yan. Hindi naman yan mamamagic na, tumigil ka. Papahintuin ko yung bagyo. Hindi naman ganun eh. So instead na magsisihan tayo, instead na maghanapan tayo ng butas, alam niyo mga kababayan, mas maiging magtulungan tayo. Kaya nakaka-proud na makita yung mga kababayan natin, yung mga private citizens natin, yung mga nasa private sector na sila po mismo kusang kumikilos para magpaabot ng tulong sa mga kababayan natin na salanta. So yan mga kababayan, mag-iingat pa rin po ang lahat dahil alam ko ang habagat nandyan pa rin, no, nananatili pa rin. Si Bagyong Karina nakalabas na po ng Philippine Area of Responsibility. Pero yun nga mga kababayan, iba yung pag-iingat, maging alerto po tayo at huwag tayo masyadong magpakampante kasi pabugso-bugso pa rin ang ulan, no? So hindi natin masasabi. So yun lamang mga kababayan and maraming salamat po sa inyo lahat.